klaseng delivery rider? Maghahatid ka ng in-order ng customer tapos wala kang panukli? Huwag nyo naman akong pagalitan, ma'am. Nagsukli kasi ako dun sa una kong delivery at naubos yung barya ko. Tingnan nyo naman tong binabayad nyo. Buong 1,000. Samantalang 90 pesos lang yung item nyo. Ay, kahit na! Hindi ka problema kung wala kang pangsukli! Dapat nagdadala ka ng barya o mga panukli! Kaya nga delivery rider ka lang! Nako, mahina ang kukote mo! Ma'am naman, sobra naman kayong manghamak. Dami pang... Ma! Ano ba yan? Hanggang sa loob dinig ang boses mo. Ano bang problema? Itong delivery rider, walang pangsukli! O ano? Ako ba mag-a-adjust? Sir, may sinuklian din kasi akong naunang delivery. Wala na talaga akong panukli. 2 buong tigpa 500 tong nasa bulsa ko, sir. Ang hirap paliwanagan itong nanay nyo eh. Mapanlait pa. Oy! Hindi kita lalaitin kung ginagamit ng kukote mo! Naku, ma! Tama na nga yan. Ako nang bahala. Sige na, pumasok na kayo sa loob ng bahay. Ano? Palalampasin ko na lang ang kabobohan niya? Ma! Tama na. Ako nang bahala. Ay, bakit kinakampihan mo pa tong driver na ito? Hindi, ma. Hindi ko siya kinakampihan. Ang ibig kong sabihin, ako na magbabayad ng dineliver na item sa'yo. Huwag ka na magalit. Nagtitinginan na nga mga kapitbahay, oh. Kasi ang boses mo dinig na hanggang sa kanto. Ako pa ba ang nakakahiya ngayon, ha? Ikinahihiya mo ko, Sean? Hindi. Ikinahihiya mo ang nanay mo? Hindi, ma. Please. Tama na. Pumasok ka na sa loob. Bawal sa'yo magalit. Baka ma-high blood ka. Sige na po. Ako nang bahala rito. Ayoko nang makikita pa rito ang pagbumukha mo, ha? Naiintindihan mo? Ako rin! Nagtitimpi lang ako sa inyo! Ang mukha nito, ba? Talaga naman! Ma, sige na, please, ma! Naku! Ay, naku! Buti na lang dumating ka, anak. Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa rider na yan! Ay, sige na, ma. Ay, pasensya ka na, Kuya Ryder. Ganyan lang talaga ang mama ko, pero mabait yan. Baka pagtulog, sir, mabait. Buti nakakatiis kayong kasama yan sa bahay nyo. Mama ko yan, Kuya Ryder. Baka tayo naman na mag-away. Hayaan mo na siya. Sir, masama kasi ng tabas ng dila eh. Kung ano yung ibinait ng customer na una kong dinala ng delivery, naligo naman ako sa panghahamak at pang-insulto pagdating dyan sa nanay mo. Pasensya na talaga, sir. Magkano po ba ang delivery item ni Mama? 90 pesos lang, sir. Pakiramdam ko, ako pang high blood ngayon. Naku, Kuya Ryder, wag. Konting lamig. Ako na magbabayad. Ito, 100. Keep the change na rin. Palampasin mo na, Kuya. Tandaan na ang mama ko eh. Pasensyaan mo na lang talaga. Uy, maaga kang nagising, Kuya Albi. Ay, rarampa ang ka-sister kong beauty queen. This time baka makuha na niya ang corona. Susuportahan ko sa rehearsals nila. Ikaw, kailan rarampa? Hindi ko hilig, Claire. Alam mo naman, bilang head ng security force sa department store kung saan ako nag-work, hindi pwede mag-all out ako bilang babaeng babae. Alam nilang gay ako, pero hindi ako pwede mag-makeup, mag-dress ng pang-girls at magpahaba ng buhok. Kung sa bagay. Pero ako, Kuya, tanggap kita kung ano ka. At kung saan ka happy, susuportahan din kita. And speaking of saan happy, ilang years na ba kayo ni Sean? Ang boyfriend mo? Magpa 5 years na. Teka, magtitimpla na rin ako ng coffee. Ang bango ng brewed coffee. Go ahead. Going on 5 years na pala. Pero wala ka na ikukwento sa akin na ay pakilala ka na ni Sean sa parents niya. Hindi pa nga. Sarap. Kahit cream lang ang hinalo ko, masarap talaga pag brewed coffee. Ay nako, wag mo ibahin ang usapan. Bakit hindi mo pa nakikilala ang parents ni Sean? Ano? Ibig mong sabihin, mula noon hanggang ngayon, hindi ka pa naisama sa bahay ni na Sean? Hindi pa. Pag tinatanong ko siya, busy daw ang mga kapatid niya at ang mama niya. Tatiming daw siya. Huwag daw ako mainip.
Huwag mainip. Papunta na kayo sa 5 years. Hindi mo pa nakikita ang future biyanan mo. Baka may asawa na yung si Sean. Wala, kuya. Binata siya. Nagtanong na ako sa common friend namin na may access sa personal files niya sa office. Single ang status niya. At ang beneficiary niya sa kanyang health insurance, nanay niya. Magaling. May pagka-detective pala tong kapatid ko. Nagkataon lang na may friend akong kayang i-access ang personal details niya. Pero, maliban doon, hindi ko naman sinubukang puntahan ang address nila. Kasi gusto kong respetuhin ang desisyon niya. Kung kailan siya magiging ready na ipakilala ko sa parents niya, maghintay ako, kuya. Oh, hanggang kailan? Hanggang sumisikat ang araw at nagpapakita ang buwan sa gabi, maghihintay ako. Happy 6-month anniversary, love! Sana nagustuhan mo ang flowers, balloons, at chocolates na ipinadeliver ko sa office niyo. Oo, love. Nagustuhan ko. At super happy ako. Nakita lahat ng ka-office mate ko at nainggit sila sa akin. Salamat, nagustuhan mo. Kaya lang, hindi ka ba napapagod? I mean, every month nagsaselebrate tayo ng monthsary. Samantalang 5 years na tayo. Ayaw mo bang mag-celebrate ng yearly? Para mas maraming gift? Hindi. Para nga mas makatipid ka. I mean, kasi dapat nag-iipon tayo para sa future natin. Saka na mag-ipon. Gusto kong i-enjoy natin at celebrate palagi ang pagiging together natin. Sean? Mas masaya sana kung... Kung? Kung ano? Sabihin mo at kung kaya ko, bibilin ko para sa'yo. Hindi mo kailangan bilhin. Ano ba kasi yun? Kailan mo ko ipapakilala sa parents mo? Alam mo naman si Mama. Palaging wala sa bahay yun. Mahirap makatsyempo na nandun siya at makapag-uusap kayo. Saka na, Claire. Sean? Ang importante naman, masaya tayo at nagkakasundo, hindi ba? Balang araw, makikilala mo rin si Mama. Isa na lang ang parent ko. Matagal ko na itong nasabi sa'yo. Si Mama lang. Mag-isa niya kaming pinalaki at pinag-aaral. At ayoko rin siya mabigla kapag nalaman niya may girlfriend na ako. So sana, kapag hintay ka pa, papakilala rin kita kay Mama. Kumusta? Kailangan mo talagang dalhin sa talyer? Oo, Sean. Mukhang kailangan ipaayos na eh. Ayaw pa rin mag-start. Ay, naku, mahirap din na may sasakyan. Maraming gastos, no? Ay, oo, tama. Pero kapag sanay ka namang mag-budget, alam mong necessities at mapaghahandaan mo to. Teka, bakit ka pala napadaan dito sa bahay? May problema? Hindi problema, pero... siguro parang ganun na rin. Ano ba kasi yan, pare? Diretsuhin mo na ako. Matagal na tayong magkaibigan, Sean. Freddy, tungkol kay Claire. Oh, ano yung tungkol sa kanya? Ay, mag-usap tayo. Dun sa malapit na coffee shop. Gusto kong tulungan mo ako. Beach resort. Ano naman ang gagawin natin doon? Inay, na-promote daw si Sean. At magse-celebrate sila ni Claire. Imbitado tayo. Aba, napakabait talaga ng magiging bayaw mo. Na-promote lang. Sa beach pa ang celebration at kasama pa tayo. Swerte ng kapatid mo sa kanya. Swerte rin naman siya kay Claire. Beauty with brains ang bunso kong kapatid, no? Oo nga.
Tama ka, Albi. Teka, anong isusuot natin sa okasyon? Nay, beach party yun. Hindi natin kailangan na magarang damit. Ganun ba? Opo. Pero kung gusto mo ng bonggang outfit, ibibili na lang kita. Hindi na, wag na. Ang importante makasama tayo. Matagal na rin akong hindi nakakakita ng dagat. Excited na ako sa weekend getaway natin. Matagal na rin tayong hindi nakakapag out of town. At sana okay lang na inimbita ko si Abby at ang nanay mo. Siyempre, okay na okay. Pero mas lalong okay sana kung darating din ang mama mo. Ayan ka na naman. Natang-tied ka na naman. Alam mo, basta tungkol sa mama mo, nabubulol ka. Claire, mahirap kasi ipaliwanag. Si mama, di siya mahilig sa mga okasyon. Homebody siya. Sabi mo lagi siyang wala sa bahay. Ngayon naman homebody. Sean, may tinatago ka ba sa akin? Wala. Ganito na lang. Iimbitahin ko si mama. Pero hindi ako mangakong darating siya. Bakit mo iimbitahin? Magkasama naman kayo sa bahay, so isama mo na lang. Malaki naman ang van na ni-rent natin. Claire, iba nga kasi ang ugali ni mama. Kahit ano pa ang ugali niya, I'm sure gusto niya rin i-celebrate ang promotion mo sa work. Tama ka rin naman. Sigurado matutuwa rin siya. So ano pang problema? Isama mo siya para magkakilala na kami. Anong meron sa beach sa Batangas? Bakit 2 days kang mawawala? Kasi mama, team building sa work. Hirap magsinungaling. Hindi ba delikado sa dagat? May activities naman at hindi lahat sa dagat. Mag-iingat ka. Lalo na sa babae, ha? Baka may inuman dyan, malasing ka at mapikot. Bakit bigla kang naubo dyan? Nasa mid lang ba? Bakit naman napunta ang usapan sa pikot? 30 anyos na ako. Di ba may karapatan na rin ako mag-girlfriend? Papayagan kitang mag-girlfriend kung papasa siya sa akin. Lagi mo naman sinasabi yan pero ayaw mo naman ipaliwanag ang standards mo. Ako lang ang nakakaalam nun. Basta pag nakita ko ang babae, malalaman ko kung tama siya para sa'yo o hindi. Ma, ako naman ang makikipagrelasyon. Bakit kailangan may standards ka na Dahil ako ang mama mo. Ako ang higit na nakakaalam kung anong mabuti para sa'yo. Nag-iisa kang dumating dito sa meeting place, pare. Hindi mo pa rin nasabi sa mama mo? Hindi, Freddy. Hindi nga ako makatsyempo kaya hindi ko rin nasabi kay mama. So paano ngayon? Tuloy pa rin ba ang plano natin? Oo, tuloy. Sa tingin mo, tutuwa si Claire? Yung totoo? No, Freddy. Yung totoo. Sa tingin ko, ito na yung hinihintay ni Claire, pare. Nakapag-dinner na ba ang lahat? Busog na? May announcement lang kami. May palaro ba? Nako, wala, Kuya Alvin. Pero, may ipagtatapat ang ating host. Halika na, Sean. Dali. Dito ka sa harap ng mga bisita natin. Hi, everyone. Sensya na. Nakakabahan lang ako. Ano ba talaga ang meron? Claire, sorry. Huwag ka magagalit, ha. Hindi talaga ako na-promote. Woo! That's my boy! Kaya mo yan, Sean! Love! Halika rito sa harap. Ano ba talaga, Sean? Pati ako kinakabahan.
Anong meron? Bakit parang kayo lang ni Freddy ang nakakaalam? Oo, talagang kami lang ni Freddy. Nagpatulong ako sa kanyang planuhin to. Planuhin ang alin? Hindi talaga ako na-promote. Nag-isip lang kami ng dahilan para isama ko kayo rito. Bakit, Sean? Dahil dito. Bakit ka lumahod? Ayan na! Woo! May dala kang sing-sing. Oo, Claire. Gusto na kasi kitang makasama ng habang buhay. Sean, binigla mo ko. Will you marry me? Will you? Please say yes. Sean. Yes. Oo. Ako magpapakasal ko sa'yo. Salamat. I love you. I love you too, Sean. I love you. Pero, may isa lang akong hihilingin sana. Ano yun? Ipakilala mo na ako sa mama mo. Nandito na tayo sa amin. Love? Pakiusap ha. Ano man ang marinig mo kay mama, huwag mo masyadong damdamin. Iba kasi ang ugali niya. Ano naman ang pwede niyang sabihin sa akin? First time namin magmi-meet. I'm sure magiging masaya ang aming unang pagkikita. Okay. Sana nga. Sean, natanggap ko ang chat mo. Sabi mo magluto ako ng masarap dahil sa... may kasama ka. Ma, sa loob na tayo mag-usap. O bakit? Sino ba yung kasama mo? Ay, halika na. Doon tayo sa loob. I'm sure matutuwa ka, ma. Maupo tayo. Claire, maupo ka rin. Sinong Claire na yan? Ma? Girlfriend ko si Claire. Girlfriend! Girlfriend mo na? Pero hindi mo may pakilala sa akin kahit minsan? Nice to meet you po, Nanay Gloria. Anong Nanay Gloria? Ngayon lang tayo nagkita, nanay-nanay agad dyan? Pa, hindi ko gusto ang pananamit mo! Bakit ang ikli ng damit mo? Kinapos ka ng tela? At bakat na bakat ang dibdib mo, iha? Para kang suma na binalot ng mahigpit, nakakahinga ka pa ba? Ma, ayan ka na naman eh. Ang ayos-ayos ng pakilala ko kay Claire. Huwag ka naman ganyan. Wala po akong nakikitang masama sa pananamit ko. Dito ko komportable at okay rin naman to kay Sean. Sean, tingnan mo! Tingnan mo! Yan ba ang klase ng babaeng napili mo? Please naman. Hindi ko siya gusto. Hindi mo pa siya kilala. Hindi mo na kaagad gusto. Uuwi na ako, Sean. Ihatid mo na ako. Hindi, Claire. Narito na tayo. Kailangan masabi natin kay mama kung bakit kita isinama rito. At ano ba bang sasabihin niyo sa akin? Wala na tayong dapat pag-usapan pa, ha? Sa pananamit at pagsasalita ng babaeng yan, hindi kami magkakasundo. Ihatid mo na yan pauwi. Hindi ko siya gusto para sa'yo. Ma, nag-propose na ako sa kanya. Ano nag-propose? Ha? Inalok ko na siya ng kasal. Na hindi ka nagsasabi sa akin! 30 anyos na ako, ma. Kahit na! Huwag mong sabihin kahit tutol ako sa kanya, pakakasalan mo pa rin siya! Sean, sagutin mo ako! Pakakasalan mo pa rin siya! Todo ang pagtutol ni mama ni Sean? Oh, so paano? Itutuloy niyo pa ba? Di ko alam kay Sean. Nung hinatid niya ako, pareho kaming walang kibo sa taxi. Ayoko mag-comment sa inasal ng mama niya kasi baka masaktan siya sa sasabihin ko. Pero talagang inis din ako sa mga sinabi ng mama niya. O ano, so wala kang ideya kung ano ang plano ni Sean? Oo, kuya. Paano kung hindi na niya ituloy ang kasal niyo?
Paano kung sundin niya ang mama niya? Wag naman sana. Love ko talaga si Sean eh. Oo nga, pero Claire, mahirap kung terror ang biyanan mo. Gagawin niya impyerno ang buhay niyo. Siguro naman kung kasal na kami ni Sean, magbabago si Aling Gloria. Ay naku, hindi ka pa rin nakakasigurado dyan. Kuya naman. Aba, ako ay nagpapaalala lang. Oras na magpakasal ka kay Sean, wala na yung atrasan. Habang buhay ka na magtitiis sa piling niya. Dahil hindi rin kayo patatahimikin ng biyanan mong bruha. Ganun ba yun? Ay naku, sigurado. Kaya siguro noon pa man ayaw na akong ipakilala ni Sean sa mama niya. Ay, ganun pala ugali niya. Napakapintasera. Na mabuti, hindi minana ni Sean. Oo nga, pero... paano na kaya? Paano na kami ni Sean? Ma? Malamig na ba ang ulo mo? Pag para sa inyong magkakapatid, laging malamig ang ulo ko, Sean. Alam ko naman yun. At di ko nakakalimutang mag-isa mo kaming pinalaki. Maaga namatay si Papa. Kaya ikaw lahat ang bumalikat ng pagpapalaki sa amin. Narito yun sa puso at isip ko, Ma. Hindi ko nalilimutan ang sacrifices mo para sa aming magkakapatid. Kinakabahan ako kung saan papunta yung mga sinasabi mo. Ma, tungkol kay Claire. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko siya gusto. Pero mahal ko siya, Ma. Pwede kang maghanap ng ibang mamahalin. Siya ang daming babae sa mundo. Ma naman, 5 years na kami ni Claire. What? At sa loob ng panahong yun, minsan hindi mo siya isinama rito para makaliskisan ko man lang? Yun nga po, kaya hindi ko siya isinasama rito dahil ubod ka ng pintasera. Dahil gusto ko lang yung pinakamabuti para sa inyong magkakapatid. Alam ko po yun, Ma. Pero tulad ng nasabi ko na sa inyo, nasa edad na ako. At pwede na ako mag-decide para sa sarili ko, kaya payagan nyo na akong... Hindi! Papayag akong mag-asawa ka kung papasa sa akin ang babaeng gusto mong pakasalan. Pero yung Claire na yan, ayoko sa hilat siya ng mukha niya. Ayoko sa klase ng pananamit niya. At lalong ayoko sa ugali niya dahil kahit nakaharap ka, sinagot-sagot ako ng babaeng yon ng pabalang. Buti pa ang mga ibon dito sa wildlife park, parang masaya sa buhay nila. Masaya rin naman tayo, hindi ba? Lalo na kapag mag-holding hands. Tulad ngayon. Oo naman, love. Pero, paano tayo? Matutuloy pa bang kasal natin? Oo, love. Pero, siguro, hindi mo na church wedding. Bakit? Gusto ko kasi pag nag-church wedding tayo, nandun si Mama. Paano ngayon? Tutul pa rin ba siya? Inis pa rin siya sa akin? Mahirap siyang paliwanagan. Kaya payag man siya o hindi, magpapakasal tayo. Sean. Civil rights lang muna, love. Sana okay lang sa'yo. Basta kasama kita kahit saan. Payag ako, love. Salamat, Claire. Yan ang nagustuhan ko sa'yo eh. Madali kang kausap. Madaling makaintindi. Pero si Mama, hindi ko alam kung bakit ganun katigas ang loob niya. Alam ko mahal niya kami magkakapatid pero madalas ang gusto niya. Sumunod lang kami sa kanya. Na para bang batas ang salita niya. At pag sumuway kami, magagalit siya kahit mali ang katwiran niya. Tulad ng ginagawa niyang pagtutol sa plano natin. Oo. Love, ganito. Huwag mo na siyang masyadong isipin. Alam mo, baka kapag nakasal na tayo, magbago siya. Ma-realize niyang seryoso tayo sa relationship natin. Oo nga. Sana, love, magdilang anghel ka. Sana nga.
Kapag nalaman ni Mama na itinuloy natin ang pagpapakasal, tanggap ka na niya at mawala na tong tinik sa dibdib ko. Dahil sa stress at pag-aalala. Talaga bang desidido ang kapatid mong tumira na doon kina Sean? Nay, kasal na sila. Kailangan palayain mo na si Bunso. Hindi ko kasi matanggap na nag-asawa na si Claire. Hindi ko matanggap na ang baby bunso ko hiwalay na sa atin. Narito pa naman ako. Wala sa plano ko ang mag-asawa. Kaya palagi ka pa rin may kasama rito. Ay, salamat, Albi. Pero si Claire, nag-aalala talaga ako sa kanya. Lalo pa nga't alam nating ayaw sa kanya ng mama ni Sean. Ay, nagbilin naman na ako kay Claire, Ma. Kapag minaltrato siya ng bruhan niyang biyanan, mag-chat lang siya at susunduin ko siya. Susunduin natin siya. Walang pwedeng mag-apay sa bunso ko. Hindi ko yun papayagang mangyari. Ay, naku, totoo yun. Ma, nagpakasal na kami sa West. At dito po kami titira. May magagawa pa ba ako? Kung saan magiging masaya ang anak ko, edi doon na rin ako. Salamat po, Aling... Mama, yan na rin ang itawag mo sa akin. Mama Gloria. Salamat, Ma. O sige, pumasok na kayo. Akin na itong dala-dala mo, Claire. Tutulungan na kita. Okay na po. Kaya ko na po to, Mama. Sige, ikaw na nga ang bahala. Kakain ba kayo ng hapunan, Sean? Maghahain na ako. Hindi, Ma. Wag na. Nag-dinner na kami sa labas. May dala nga kaming pasalubong sa'yo. Oo? Lalagay ko na sa mesa. Salamat. Ang bait talaga ng anak ko. Sana, yung isang tao riyan, magpakabait. Ma, ano na naman yan? Nagpapaalala lang, anak. Nagpapaalala lang ako. Love? Bukas mauna kang pumasok sa office. Gabi pa ang trabaho ko sa call center. Kinakabahan ako. Kami lang ng mama mong may iwan dito sa bahay. Mabunga nga lang si Mama, pero hindi nananakit yan. Relax ka lang. Kanina lang pagdating natin, nagparinig na naman. Kala ko bumait na. Ikaw na rin ang may sabi. Ngayong kasal na tayo, pwede magbago ang trato sa'yo. So, isipin natin kung ano ang positibo. Baka nga magbago na si Mama. For the better. Baka akala mo, porke pinakasalan ka na ng anak ko, tanggap na kita, ha? Hindi mangyayari yan. Hindi pa rin kita gusto, Claire. Sa kwarto na lang po ako manananghalian. Mukhang mainit ang ulo niyo. Talagang mainit ang ulo ko! Dahil nabilog mo ang ulo ng anak ko, sinusaway na niya ako ngayon dahil sa'yo! Baka humabasag ang mga plato niyo. Mukhang antigo pa naman. Kung galit kayo sa akin, ibato niyo na ang lahat ng masasamang salita na gusto niyong bitawan. Huwag niyo lang pag-initan ng mga baso at plato. Kapag talagang matalimang dila ng babaeng to, Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Hindi porke nanay ka ng asawa ko, tatahimik na lang ako. Ano mo pinakukulo ang dugo ko? Ano ho bang kasalanan ko sa inyo? Bakit ganyan na lang ang galit niyo sa akin? Sinuway ako ng anak ko. Yan ang dahilan. Kahit tutol ako sa'yo, ikaw pa rin ang sinunod niya. Naging matigas na ang ulo ni Sean mula nang makilala ka niya. Hindi ho matigas ang ulo ng anak niyo. Nagmamahalan kami at bilang paggalang nagpaalam siya sa inyo. Pero, kayo itong hindi marunong umintindi. Ba't talaga parang bastos kang makasagot, ano? Halika nga rito! Ha? Halika rito! Ay!
Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Nay! Parang may nagkakagulo sa loob. Ay, oo nga. Buti bukas itong pinto. Tumuling na tayo at parang nadinig kong boses ni Claire. Claire! Nandito kami ni Inay para kamustahin ka. Bitawan mo kung matanda ka! Ha? Kala mo kung sino ka? Itong bagay sa walang iya ka babae ka! Hoy! Ha? Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Nasabi ko na! Hindi natin dapat pinayagan si Claire na dito tumira! Walang yakang matanda ka! Ako ang harapin mo! Sino naman kayo? Kuya Albi! Nay! Ako ang nanay ni Claire. At kitang-kita kung sinabunutan mo ang bunso ko. Halika nga rito. Aray ka! Bruha ka! Akala mo aatrasan kita! Aray ko! Bakit mo ko sinampal? Hindi kita atrasan! Wala mo! Ay! Nay! Tama na yan! Aling Gloria, tama na ho! Claire! Awatin natin sila! Inay! Tama na! Tama na yan! Ako na nakikiusap. Huwag mo na lang sagot-sagutin si Mama. Nakakainis kasi. Wala naman akong ginagawang masama. Bakit galit na galit siya sa akin? O yan tuloy. Sila ni Inay nagkasakitan. At pinidyohan mo pa. Plano mo bang i-upload yan? Hindi. Gagamitin naming ebidensya kung idedemanda niyang nanay ko. Naku, hindi na tayo abot doon. Love, please. Ayoko mag-away ang mga pamilya natin. Mama mo naman ang nagsimula. At naniniwala naman ako sa'yo. Kung ganon, bakit parang ako pang iniimbestigahan mo? Hindi, Claire. Nakikiusap nga ako, hindi ba? Na huwag mo nang patulan si Mama. So paano? Titiisin ko na lang ang pang-aapi niya. Palagpasin mo na lang. Kunwari wala ka na dinig. Ang importante, tayong dalawa. Na nagkakasundo tayo. Na love natin ang isa't isa. Bakit ba kasi dito tayo tumira? Bakit hindi na lang tayo ron sa amin, sa pamilya ko? Claire, may kanya-kanya ng pamilya, 3 ko pang kapatid. Kapag umalis tayo rito, mag-isa na lang si Mama. Hindi ko naman siya kayang iwang mag-isa. So ako na lang ang magtitiis sa ugali niya. Tayong dalawa. Hindi ko rin naman gusto ang trato niya sa'yo, pero mahal ko si Mama. At mahal din kita. Sana alang-alang sa akin, love. Konting pasensya pa. Hanggang kailan? Hindi ko alam. Siguro sa mga darating na araw, makakaisip din ako ng solusyon. Pero pakiusap ko for now. Unawain mo na lang si Mama. At pagpasensyahan. Grabe. Ang tindi talaga ng mama mo, pre. Hindi ko akalaing aabot sa sabunutan ng lahat. Ako nga rin, Freddy. Nagulat ako sa pag-uwi ko. Puro kalmot at pasamukha ni Mama. At ni Claire. Sino umawat? Si Kuya Albi. Kuya ni Claire. So paano ngayon yan, pre? Doon pa rin kayo nakatira sa bahay niyo? Oo. Di ko naman pwedeng basta na lang iwan si Mama. Anong sabi ng biyanan mo? Siya pa ang humingi ng sorry sa nangyari. Si Mama walang kibo. Aba, nauubusan din pala ng sasabihin ng mama mo. Ay nako, Freddy. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Nasaan na ngayon ang biyanan mo? Ayun, uwi na sila ni Kuya Albi pero sabi ni Inay sa akin, ipangako ko raw na hindi na mauulit yung pananakit ni Mama kay Claire. Sana nga, pare. Gusto ni Claire, doon na kami tumira sa kanila pero hindi ko nga kayang iwan si Mama. Yan yung cross to bear mo, pare. Pero hindi pwede palaging magpasensya si Claire. Eventually, kailangan mag-decide ka, bro. Magtitiis kayo sa ugali ni Tita Gloria o bubukod kayo mag-asawa.
Dadabog na naman si Mama Gloria. Naglilinis siya ng sala pero binabato niya mga gamit. Tulad ng bottle spray at walis. Ay, talagang pinaparinig niya sa akin ang pagdadabog niya. Dahil alam niyang gising na ako. Di nga siya nagsasalita. Pero pinaparamdam niya sa akin ang inis niya. Ay, ano bang gagawin ko sa biyenan ko? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. At lalong hindi ko naman nilulukong anak niya. Nagmamahalang kami ng totoo ni Sean. Pero siya, todo ang kontra sa relasyon namin dalawa. Anong gagawin ko sa ganitong klase ng tao? Love? Tulog ka na ba? Love, pagod ako. Ay, nagpalit kami ng shift sa oras ng trabaho. Nag-a-adjust pa ako sa bago kong time. Madaling araw naman ako ngayon hanggang 8 ng umaga. So, alis ako around 1 a.m. Pasensya na, love. Gusto ko sana mag-usap tayo bago tayo matulog. Ano ba yun, love? Ha? Halika. Maupo muna tayo rito sa tabi ng bintana para kahit paano makalanghap ng fresh air. Love? May nabasa kasi akong post sa social media. Ang sabi doon, kung may taong pasakit ang ibinibigay sa'yo, gawan mo siya ng mabuti at magbabago ang puso nito. What you sow, you shall reap. Magtanim raw ng mabuti at mabuti ang aanihin. Anong ibig mong sabihin? Makipagkasundo ka na kay Mama. Suyuin mo siya. Ikaw na mag-umpisa para... Ayoko! Sean! Humiling ka na ng ibang bagay, wag naman yan. Pero love, para mo na rin pangalawang ina si Mama. Kung may nagawa akong mali, hindi ka magdadalawang salita. Pero Sean naman, wala akong ginagawang kasalanan sa mama mo. Mula pa noon, inis na siya sa akin. Siya ang dapat mag-sorry sa akin. Siya ang dapat mag-effort na makapagkasundo sa akin. Hindi ako ang dapat mag-sorry sa kanya. Hindi ako, Sean. Hello? Oh, kuya, bakit? Gusto ni nanay na sunduin na kita. Dito ko na raw umuwi para hindi siya nag-aalala sa'yo. Pinipilit naming ayusin ni Sean ang problema. Hayaan niyo muna ako. Sigurado ka ba dyan, Claire? Oo, kuya. Naku, baka sinasaktan ka na naman ng biyanan mo. Hindi, kuya. Hindi nga siya kumikibo nitong nakaraang mga araw. Hindi siya nagsasalita. Pero tuwing makikita ko, tadabog. Ay, naku. Ang sama talaga ng ugali. Yun na nga. Pero alang-alang kay Sean, nagpapasensya na ako. Hanggang kailan naman kayo ganyan? Pag hindi ko na kaya, magpapasundo na ako sa'yo, kuya. Naku. Huwag niyo akong alalahanin ni inay. Hindi ako maglilihim. Pag hindi ko na kaya, uwi na ako riyan. Talaga nagmamalaki sa akin ang asawa mo. Kahit nakikita niya pinagpapawisan ako sa paglilinis ng bahay, hindi man lang ako tulungan. Pati sa paglalaba. Sinabi kong sira ang dryer. Aba, parang walang narinig. Ako bang naghanap ng taong pwedeng mag-repair? Nagastos ang tuloy ako. Hindi ako kinikibo. Aba, tinitikis ako. Siya ba ang may ganang magalit sa akin? Napakamaldita! Hayaan mo, Ma. Kakausapin ko pag uwi niya galing trabaho. Huwag mong basta kausapin. Isoli mo na yan sa nanay niya. Naku, Ma, ano ba naman yan? Wala naman kami pinag-aawayan ni Claire. Kung may problema kayong dalawa, iyan ang ayusin natin. Kung kulang sa pagtulong sa'yo rito sa gawaing bahay, pagsasabihan ko siya. Pero hindi kami pwede maghiwalay dahil lang sa ayaw mo sa kanya. Sean, talaga bang
bang wala na akong halaga sa'yo? Mahalaga ka sa akin, Ma. Kaya nga kami rito tumira. Dahil mahalaga ka. Mahalaga sa akin ang well-being mo. Ang kapakanan mo. Pero sa ginagawa mo sa amin, parang ako na anak mo ang hindi mahalaga sa'yo. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Mula nung maliit kayo, lahat ginawa ko para maibigay lang. Opo, Ma! Hindi ko nakakalimutan ang mga sakripisyo mo, pero ang sinasabi ko po, sana naman, bigyan niyo ako ng laya sa pag-aasawa ko. Kung hindi niyo gusto si Claire, sana tingnan niyo naman na maganda sa pagkatao niya. Huwag basta lang ayaw niyo sa kanya nang wala namang matibay na batayan. Pero nakipagsabunutan siya sa akin. Sinasagot-sagot niya ako. At ngayon, hindi niya ako kinikibo. Anak bastos ang asawa mo. Walang modo. Wala ako makitang maganda sa ugali niya. Dahil nga ikaw ang nagsimula, Ma. Ako pa ngayon ang mali? Ha? Narinig mo ba ang sarili mo? Ha? Kinakampihan mo ang asawa mo. Samantalang ako mula pagkabata mo, kasama mo na. Ang babae niyan, kung kailan mo lang nakilala, siya ngayon ang kinakampihan mo. Nilaso na niya ang utak mo, anak. Hindi na ikaw ang anak na inaruga at pinalaki ko. Hindi na ikaw si Sean na mapagmahal sa ina. Nilaso na niya ang utak mo. Ayun, habang wala ako rito sa bahay, kung ano-ano naman ang isinumbong pala sa'yo ng mama mo. Hindi siya humingi ng tulong sa akin, Sean. Yung sinabi niyang naglilinis siya ng bahay at pawis na pawis, pero wala akong tinulong? Nagdabog siya the whole time. Pinaramdam niya sa akin na tuwing makikita niya ako, naiinis siya. At yung problema sa washing machine, wala siya sinasabi sa akin. Hindi nga niya ako kinikibo, pero nagdadabog siya. Nagsisinungaling ang mama mo. Sinisiraan niya ako sa'yo. Claire, hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko sa inyo. Ang gusto ko lang naman ay magkasundo na kayo, di ba? Hindi kami magkakasundo, Sean. Alam mo kung bakit? Dahil ayaw niya akong tanggapin. Yun na nga, kaya nga ikaw na sana magpakumbaba. Ikaw na ang... Hindi, ayoko. Wala akong ginagawang masama sa kanya. At saka alam mo ba, may naisip na akong solusyon para matapos na to. Anong solusyon, Claire? Anong ibig mong sabihin? Nag-i-empake ka? Ano ba to, Claire? Uuwi na ako sa amin. Kung sasama ka, good. Kung hindi, hindi ko na alam. Claire, makinig ka sa akin. Ano ba? Itigil mo yan. Love, hindi tayo maghihiwalay dahil kay Mama. Hindi ako nakikipaghiwalay. Gusto ko lang ng katahimikan. Gusto ko ng maayos na married life. At ayaw tong ibigay sa atin ng mama mo. At kung hindi ka sasama sa akin, kung mas mahalaga sa iyong mama mo, kung mas matimbang ang sasabihin niya kaysa sa feelings ko, tatanggapin ko na to. Ayoko makipagkumpetensya sa kanya. Dahil asawa mo ko at siya ang babaeng nagsilang sa'yo. Hindi tama na papiliin kita. Dahil magiging unfair yun sa'yo, pero kailangan gawin ko ang dapat kong gawin dahil mahalaga sa akin ang katinoan ng isip ko. Pag nagtagal pa ako rito, mababaliw na ako sa mga kasinungalingan ng mama mo. Alis na ako. Hindi dahil hindi na kita mahal. Pero alis ako dahil gusto ko matahimik tayong pare-pareho. Kaalis lang nung huling nag-rent sa studio type unit. Tamang-tama ang pagtatanong nyo sa akin. So dito muna kayong dalawa. Sean? Sige, Freddy.
Ay, salamat sa pagtulong mo. Nako, wala yun pare. Mabuti na lang sa akin kayo nagtanong. Naireserba ko agad tong unit eh. Kaya lang, walang furnishing tong unit. Dito na ba kayo matutulog ngayong gabi? Uuwi muna kami sa nanay ko, tapos pag off namin sa work, tsaka kami bibili ng kailangang gamit. Okay. Sige. Oh, etong susi sa unit. Tawagan nyo na lang ako kung may kakailanganin pa kayo. Salamat Freddy. Maasahan ka talaga. Iniwan mo si Mama Gloria para sa akin. Nagigilty tuloy ako. Claire, mag-asawa na tayo. Masakit din sa akin na iniwan ko si Mama, pero kailangan din siguro makita niya. May sarili na akong buhay. Kailangan tanggapin niya. Ikaw ang mahal ko. At hindi na yun magbabago. Paano mga gastos? Nung nakatira tayo sa inyo, wala tayong rent na binabayaran. Sagot natin ang kuryente at tubig, pero sa grocery at pagkain, ka-share natin si Mama Gloria. Ngayon, lahat ng bills at gastusin, tayo magbabayad. Kaya ba natin? Kakayanin natin. Magtitipid tayo. Basta magkasama tayo, love. Kakayanin natin. Sorry, love. Nasaktan natin ang mama mo, pero hindi ko lang talaga kayang mag-sorry eh. Nawala naman akong kasalanan at... Love, naniniwala akong darating ang panahon, maayos din to. Kaya huwag ka nang umiyak, okay? Basta, walang sisihan. Magsisimula tayo na tayong dalawa lang. Kung ano ang kaya ng budget natin, yun ang pagtsatsagahan natin, okay? Oo, love. Walang sisihan. Basta magkasama tayo. Kahit mag-ulam tayo ng toyo at asin, matitiis ko. Ang mahalaga, tahimik ang buhay natin. Hindi natin kasama ang mama mong diktador at pentasera. Anong gagawin ko, kuya? Nilayasan ako ng bunso ko. Mas naniwala siya sa asawa niyang walang modo. Gloria, hindi na bata ang anak ko. May sarili ng isip si Sean. Kung kasal na sila, natural pipiliin niya ang misis niya. Alangan namang maghiwalay sila dahil hindi mo makasundo yung misis niya. Gusto mo ba yon? Ang maghiwalay sila mag-asawa? Hindi naman sa ganon. Hindi ko lang talaga gusto ang babaeng yun para sa kanya. Hindi mo nga gusto. Pero yun ang pinakasalan ng anak mo Siya ang mahal ni Sean. At hindi naman siguro siya magugustuhan ng bunso mo kung totoong masama ang ugali niya. Sinasabi mo bang sinungaling ako? Pa? Gloria, madalas matalas ang dila mo. Sa sobrang pagkapintasera mo, madalas kang napapaaway. Mga bata pa tayo, ganyan ka na Baka kaya hindi kayo magkasundo ng manugang mo. Pinipintasan mo agad. At ito namang anak mo, sa takot na kontrahin ka, nagpakasal nang hindi nagsasabi sa'yo. At ako pa talaga ang sinisisi mo? Hindi naman sa sinisisi kita. Pero pag-isipan mo, hanggat hindi mo na pag-aaralang tanggapin ang manugang mo, hindi talaga kayo magkakasundo. Kailangan bawas-bawasan mo na yung pagiging diktador mo at pintasera. Kung gusto mong bumalik sa pamamahay mo, ang anak mo. Love? Salamat. Salamat naman saan? Nagpapasalamat ka sa mukhang kawawa nating kalagayan?
Yung nabili pa nga lang natin ay kutsyon para may higaan tayo. Isang electric fan. At itong lutuan sa kusina. Kumakain tayo sa lapag dahil wala pa tayong mesa at mga silya. Ang kubyertos natin, marami pang kulang. Ang mga damit natin, nakahangir sa bintana kasi wala pa rin tayong cabinet. Okay lang yan. Okay lang lahat yan. Nagpapasalamat ako dahil ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi mo agad ako pinakilala sa mama mo. Claire. Kala ko nun kinakahiya mo ko. Kala ko hindi ka proud sa akin. Marami akong iniisip na pag-aakala. To the point na nagduda pa ako. Baka may iba kang karelasyon. Grabe ka naman, love. Pero ngayon, nakinig ka. Grabe ka naman. Na-realize ko, hindi mo agad ako pinakilala sa mama mo dahil, pinoprotektahan mo ko sa kanya. Sa ugali niya, sa pamimintas niya. Siyempre, oo. Tama ka dun, ayoko masaktan ka. At ngayon, sumama ka sa akin para magkaroon tayo ng katahimikan. At makapagsimula sa married life natin na tayo lang dalawa. Masaya ko, Sean. Kahit mahirap, masaya ko. So, thank you. Di naman tayo laging ganito, no? Aasenso rin tayo, love. Aasenso rin tayo. Oh, may inaasahan ka bang bisita? Baka si Inay. May dalang lutong pagkain. Tara, tingnan natin. Sean. Claire. Ma? Paano mo nalaman kung nasaan kami ni Claire? Tinanong ko si Freddy. Nakiusap akong ituro niya kung nasaan kayo. At nangako akong hindi manggugulo. Ma, pabayaan mo na muna kami. Sean, anak. Malungkot ako pag wala kayo sa bahay. Sean. Claire, ako nang nakikiusap. Wala ka nang maririnig sa akin. Pag-aaralan ko nang tanggapin ka. Iiwasan ko ng magdabog at magparinig na kung ano-anong salita. Bumalik lang kayo sa bahay. Ma, halika. Sa loob tayo mag-usap. Pasensyaan mo na lang. Wala kaming silya o sofa. Sa sahig lang tayo mauupo. Sabihin mo, anak. Uuwi na kayo. Tingnan niyo ang kalagayan niyo rito. Mukha kayong kawawa. Walang gamit. At sa sahig kayo kumakain? Claire, anak na ang turing ko sa'yo. Sige na. Maniwala kayong magbabago na ako. Si Sean pong tanungin niyo. Ma, sorry talaga. Nitong humiwalay kami, na-realize namin nakabuti sa amin ang pagsasarili. Anong ibig mong sabihin? Natuto kami mag-budget. Hindi na kami kumakain sa labas. Pagkasweldo namin, tinatabi kaagad namin ang pabayad sa kuryente at tubig. Yung ibang pera, nakasave sa online banking. Para pag nag-grocery kami, hindi kasyang ibabayad namin. Kasi yung cash, pamasahe naman namin araw-araw. Pinakancel ko na rin pong credit card ko para bawas bayarin. At hindi ako matuksong bumili ng mga damit o sapatos na hindi ko naman talaga kailangan. Ginawa mo yun, Claire? Opo. Kaya ko namang magsakripisyo para sa mga plano namin ni Sean. Nagkamali talaga ako ng pagkakilala sa iyo. Mama Gloria, tanggap niyo na ako? Oo. Magsimula tayong muli, Claire. Basta babalik na kayo sa bahay. Alam niyo bang sobrang lungkot ko mula nang umalis kayo? Ma, sorry talaga, huwag ka magtatampo, pero
malaya kang bisitahin kami kahit araw-araw, pero di na talaga muna kami uuwi sa'yo. Sean, magbabago na ako. Totoo na ito. Naniniwala naman ako, Ma. Pero marami kaming natutuhan itong sarili kami ni Claire. Naniniwala po akong ito ang tamang desisyon na ginawa namin. Ha? Paano ito magiging tama? Mukha kayong kawawa. Samantalang ko akong susundin ninyo. Ma, ayan ka na naman. Sorry. Ang hirap kasi pigilin na sabihin ang nasa isip ko eh. Mama Gloria, hindi na rin po ako galit sa inyo, pero sang-ayon po kay Sean. Mas mabuti po sa amin na magsimula ng kaming dalawa lang muna. Hindi na ba talaga magbabago ang pasyon nyo? Ma... Ganito na lang po. Every Sunday, bibisitahin po namin kayo. Pumayag ka na, Ma. At sana mula ngayon, masanay ka na. May sarili na akong pasya. Na matanda na ako, Ma. May asawa na ako. Oo, anak. Pinag-aaralan ko na yan. Sinasanay ko na ang sarili ko. Na ang bunso ko, meron na ngayong sariling buhay at sariling pagpapasya. Oo, Claire. Nagpunta na rito si Mama Gloria. Nakipagkasundo na nga rin kay nanay eh. Ay, salamat naman. O, anong sabi ni inay? Ay, ayun. Cowboy naman si nanay. Siyempre, tinanggap niya ang pakikipagkasundo ni Mama Gloria. Ay, salamat. Parang may nabunot na tinik sa dibdib namin ni Sean. Buti naman. Oh, siya, papaano? May balak ba kayong umuwi sa kanila? Hindi pa rin. Sabi ni Sean, mas mabuting nakahiwalay kami. Oo, sa akin nga, mas mabuti rin yan. Pero, di ba delikadong nag-iisa ang mama niya sa bahay? May edad na siya at babae pa, hindi ba? Napag-usapan na namin yan ni Sean. At sabi niya, isasuggest daw niya sa mga kapatid niya na kunin muna si Mama Gloria. May 3 pa naman siyang kapatid na may sarili na rin mga pamilya. Gusto kaya nila yun? Parang bakasyon, hindi permanente. Para lang malibang si Mama Gloria at hindi rin mag-alala si Sean na nag-iisa siya sa bahay. Bakit hindi na lang kayo bumalik at umuwi uli dun? Di muna, Kuya Albi. Mas maayos kami ni Sean sa ganitong setup. Pero, di ko rin masabi, pag ginusto ni Sean na bumalik sa kanila, siguro bilang misis niya, sasama rin ako. Total, nakipagkasundo na si Mama Gloria sa akin at tanga akong sisikapin niyang maging mabait na sa akin. Naku, natutuwa ako, bunso. Ay, naku, mukhang magiging maayos na ang lahat, ano? At sana nga, hindi na magbalik sa dating masamang ugali ang biyanan mong si Mama Gloria.